Dahil sa kalagayan at sa kakulangan na rin ng pera, lumipat si Jillian sa isang public school. Pagkalipas ng ilang taon, nakapagtapos si Jillian ng high school at naghanap na siya kaagad ng mapapasukang trabaho. Pinalad naman siyang matanggap sa Manila Ocean Park bilang isang photographer. Pero sinikreto pa rin ni Jillian sa mga kaopisina ang totoo niyang kalagayan sa takot na baka hindi siya matanggap ng mga ito. Sige, tingnan niyo na lang. Patingin po. Ay, parang blurred. Parang ang blurred po. Ang pangit. Sige, ulitin na lang natin, ha? Tapusin ko lang muna sila. Sige po, sila muna. Sige. Okay. Smile! Sige, okay na. Pwede po patingin? Ay, Miss, blurred naman po eh. Ano, blurred na naman? Ikaw kasi alam mo namang mahangin dito. Ang hilig mo mag-wig. Ba't ka ba kasi laging naka-wig? Sige na ako na bahala dito. Okay, wait lang po Okay, 1, 2, 3, say cheese! Cheese! Hello, Queenie. O, bakit? Anong channel? Sandali lang po, Naalala ko po nung time na bata pa ako, may nanghila ng sombrero ko sa school. And syempre, dahil doon, pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Tinawag nila ako ng kalbo, tsaka kung ano-ano pa. And bilang isang bata, yung natural na reaksyon ko, umiyak. Nalungkot ako dahil doon. But then eventually I realized, hindi naman nila maiintindihan yung kondisyon ko kung hindi ko i-explain sa kanila yung pinagdadaanan ko. I have alopecia areata and I've had it since I was 4 years old. So, here it is. Tada! Gusto ko siya, pero it's an accessory na lang. Hindi na siya yung kailangan ko siya. Iba daw yung aura ko, depende sa buhok. So, schizo-ish, di naman. Pero, gets ko kasi ako din iba yung feeling ko. Kunwari, pag ganito yung hair ko, parang naaalala ko yung mga teenager days ko. So, parang, hi, hello. Bilang babae, syempre, mahirap na wala akong buhok. Lalo na sa mundo natin, ang daming standards when it comes to beauty. Kailangan maganda ka, mapayat, matangkad, tsaka mahaba at makabalang yung buhok. Eh ako, wala ako nun kalbo ako. So, mahirap lalo na ganda niya, Queenie. Gusto ko siya makilala. Sa pagiging babae. Pero yung mga insecurities na yon, eventually na-realize ko, ako lang yung gumagawa nun. Ako lang yung naghahayat. Huwag kang kabahan. Nahahawa tuloy ako sa'yo eh. Sigurado ka bang in-invite niya tayo dito? Oo! Ang bait nga niya nung nakausap ko siya sa FB. Hello! Hi! Hello, Jillian. Hello, Abby. Queenie. Ako yung nakausap ko sa FB. I know. Hello! Nice to finally meet you. Ang ganda-ganda niyo po, Ate Abby. Thank you. Parang kayo lang. Thank you. Pansit. Siguro mamaya. Pero yun nga, di ba sabi mo, ang ganda ko. Pero kayo rin naman Alam niyo yung kagandahan, nasa confidence lang yan. Pag natutunan mong tanggapin yung sarili mo, mahalin yung sarili mo, lalabas yung ganda mo and makikita yun ng ibang tao. Okay? So love yourself, Jillian, okay? Confidence. Confidence. Huwag ka mahiya. Kung kaya ko, kaya mo rin. Dahil kay Abby, magkakaroon ng lakas ng loob si Jillian na umamin sa boss niya at sa kanyang mga kaopisina. Iaanunsyo din niya sa social media ang kanyang totoong kalagayan sa pamagitan ng paglabas ng picture nung may buhok pa siya at ng isa pang larawan kung saan siya ay kalbo na. Sa kauna-unahang pagkakataon, makikita ng lahat ang totoong hitsura niya. Ang dami nga nilang nagme-message eh. Ang dami nag-like ng post mo, Gian. Tingnan mo. See, sabi sa'yo, iintindihan naman nila. Ay, proud na proud ako sa'yo kasi finally, out ka na sa buong mundo.
hindi ka na kailangang mahiya.